So for drop-in substitution, ito po yung mga pag-uusapan po natin, no? So, syempre, andyan po yung ilan taon lang po ba yung pwedeng itagal po ng sasakyan sa isang TNVS, no? Then pangalawa, yung palit buhay program po ng Grab. At syempre, yung petition for drop and substitute. Then yung mga requirements po ng drop and sub, pati na rin po yung mga steps natin for filing petition for dropping and substitution po ng inyong mga sasakyan. Okay, so bakit kailangan daw po magpalit ng bagong sasakyan? Unang rason po dyan is maximum lang po ng 7 years po ang isang sasakyan, no? I mean yung edad ng sasakyan sa isang platform. So ayan po yung maximum age limit ng isang sasakyan from the manufacturing date. Okay? Alright, so eto po yung mga nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ngayon, no, mga ka-Grab, no? So eto po yung mga year model. At the same time, yung maximum of years lang na pwede nilang i-extend sa isang platform po yung sasakyan. So ano nga daw po ba mga pwedeng gawin, no? Kapag pasok kayo dun sa mga kailangan ng magpalit ng sasakyan. I mean, let's say, umabot na ng 7 years yung sasakyan natin. So, pagdating po sa bagay na yan, wag po kayo mag-alala dahil si Grab po ay meron naman po tayong programa po dito, no? Na para po matulungan kayo at yan po yung tinatawag natin na palit kotse program. Which is, once mag-undergo po tayo ng proseso na to, yung legal fees, yung legal assistance fees natin, sasagutin po yan 100% to Grab. Okay? So yan po ay tutulungan po kayo ng Grab na makapag-file po ng petition for dropping and substitution sa LTFRB with the help po ng mga partner law firm po natin. Okay, so for 5 easy steps po natin, syempre, una, para po dito sa drop and sub po natin, no? Magsiset po tayo ng schedule or pwede rin po kayo mag-walk-in dito po sa Grab Greenfield office para po dito. Then for step 2, syempre, magsasubmit po tayo ng mga requirements natin for dropping and substitution. And for step 3 naman po, i-validate po ng mga partner law firms po natin lahat po ng documents po na ipinasa natin. Then, for step 4 natin, releasing po ng drop and substitution order. Then, step 5 is updating na po ng mga bagong sasakyan po natin dito po sa ating system. So, ano daw po ba si dropping and substitution of units? So, ang dropping substitution po, ito po yung pagpapalit po ng mga old unit natin ng bagong sasakyan under the same case number. No? So, technically, yung lumang sasakyan lang yung papalitan, pero same case number pa rin o same CPC pa rin po ang gagamitin natin dito. Then, syempre, ito po yung mga reason kung bakit po kailangan natin mag-file ng drop and sub. Una, yung age limit po ng sasakyan. Pangalawa, kung let's say na total wreck po ba yung sasakyan natin. At pangatlo is kung na-repossess po ba ng bangko o ng kasa yung ating sasakyan. Okay, so eto naman po yung tatlong guidelines natin when it comes to drop and sub. Siyempre, unang kailangan po natin dito is dapat meron po tayong updated na CPC. No? Updated CPC po, number 1. Pangalawa, dapat po yung old car ninyo o yung old unit ninyo kay Grab is naka-for hire po ang status kay LTO. At pangatlo, yung bagong sasakyan po na ipapalit po natin, no, kailangan hindi pa rin po tatanda from the 3 years from the manufacturing date. No? So ayan po yung 3 guidelines natin dito. So kung ano man po yung hindi masunod sa tatlong guidelines na to, well, eventually, hindi po tayo pwede mag-proceed for drop and sub. Okay? Okay. So again, guys, no, dapat isang tao lang po ang may-ari nung luma at nung bagong sasakyan. Yan, isa rin pala yan. So eto naman, guys, yung mga requirements natin for drop and sub, no? So una, photocopy po ng Certificate of Public Convenience niyo o yung extension of validity. Pangalawa, photocopy rin po ng ORCR po ng luma at bago niyong sasakyan. Pangatlo is yung ating photocopy po ng valid ID ninyo, no? Mga government issued IDs. Then syempre, kailangan nandiyan din po yung 5-hour photograph po ng unit with dashcam and GPS. Certified true copy po ng inyong ORCR, no?
Then syempre yung ating affidavit of undertaking kung ang unit po natin, yung bagong unit na ipapasok po is naka-lease 2, no? Then syempre yung certification of conduct of inspection which is ito po ay kay LTO. Okay? So kay LTO po yan. Then syempre, ayan po para po sa motor vehicle inspection report. Then syempre, yung petition for drop-in sa franchise verification kay LTFRB naman po yan. Then syempre guys, yung ating certification and authorization to use the private plates as for hire, no? Then syempre, yung drop and sub certificate of accreditation in good standing, yan naman po ay i-issue sa inyo po yan ni Grab. At yung ating special power of attorney, just in case man po na hindi po kayo mismo na operator yung magpa-process po. But again guys, no, pagdating sa SPA, syempre, first degree lang po ang ating tinatanggap, no? Yung ating direct ascendants or direct descendants natin. Alright, so again guys, ito yung mga requirements na ipoprovide sa atin, no? So una yung documents na kailangan po nating i-provide as applicants. Then syempre, yung mga i-issue rin sa inyo ng ating mga partner law firm. At the same time, yung mga documents din po na ipoprovide sa atin ng Grab platform.